Alright, magandang araw po muli mga kababayan. Welcome back, welcome sa Bets Channel. Ito po ngayon po ay January 4, 2025 alam po ninyo hindi pa man po nangangalahati ang buwan ng Enero ay meron na agad balita tungkol sa politika. Okay? Ay, alam po ninyo mga kababayan ito kasing ating mga former president at itong ating vice president ay automatic yan ay member ng NSC, National Security Council. Okay? Katulad dito si dating President Duterte, siya po ay member ng National Security Council. Okay? At ito pong si BP Sara ay bilang Vice President, member din po siya ng National Security Council. Kaya lang base po dito sa kanyang open letter na may petsang November 2024, November 24, 2024. Ito po yung open letter niya kay Anyo. At ito po sabi dito, babasahin ko lang yung ilang bahagi ng kanyang open letter. Okay, sabi dito as a member of National Security Council, EO 115 December 24, 1986, I do not recall receiving a single notice of a meeting since June 30, 2022. So, ibig sabihin, nagmula nung nag-assume ng office si BP Sara ay never pa po siya nakatanggap ng notices, mga notice, invitation na galing sa National Security Council as member. Okay? Yan po ang ibig sabihin dito. I must request NSA to please send to me the notarized minutes of all meeting conducted by the Council from June 30, 2022, if any. I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies, recommendation for additional security. Moreover, please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis why the BP is not a member of NSC, or why as a member have not been invited to the meeting wheresoever and applicable. I urge all National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of NAC. Thank you. So yan, ibig sabihin po never pa po siya nakatanggap ng notice bilang member ng NAC. Bakit? Actually, itong usapin na to ay dati na nating natalakay, no? Kaya lang binabalikan na natin ngayon dahil nga may bagong issue tungkol dito. Ang Vice President, ang former President at ang kasalukuyang presidenting BBM, okay? Kaya ang tanong natin, bakit kaya hindi siya nakakatanggap ng notice mula nung siya umupo bilang Vice President? Ang tanong natin, talaga bang hindi siya sinasama? O
pwede kayang hindi nagpapatawag ng meeting o assembly ang National Security Council? Yan po tanong natin kung bakit itong Vice President hindi nakakatanggap ng mise ng notice. Dalawa lang yan. Ayaw isama ang Vice President sa meeting or hindi nagkakandak ng meeting ang NSC. Dalawa lang yan. Okay? Ngayon, dito po sa balita na lumabas ngayon, ay dito po sa Inquirer, sabi dito Marcos reorganize NSC removes, ulitin ko Inquirer, Marcos reorganize NSC removes BP Sara as member. Ayun. Tinanggal po si BP Sara bilang member ng NSC. Hindi ko alam kung anong dahilan. Okay? Ito po ay 4 na oras pa lang ang nakalipas. Sabi dito next dito. Galing naman ito sa The Chronicle.com page. PBBM removes former President Rodrigo Duterte and BP Sara from NSC membership. Ayun, dalawa pala. Dalawang mag-ama tinanggal ng presidente sa membership ng NSC. Lupit Bakit kaya? Ang tanong natin, bakit tinanggal? Sagabal ba? Sagabal ba ang mag-ama sa kanilang trabaho? Hindi ba nakakatulong ang mag-amang Duterte sa kanilang sa NSC? Tanong natin. O dahil lang ba sa politika? Yan ang tanong natin. O dahil ba ang mga Duterte ay ayaw na makipagtulungan sa mga Marcos? Kaya sila po ay itsapwera na sa NSC. Ayan po, bago-bago pa lang. Bagong-bago pa lang, 2 oras o 4 na oras pa lang ang nakakalipas balita. Para bang kung isipin natin ito po ay hindi magandang sinyalis bilang former president, vice president, sa usaping seguridad ng bansa. Kaya lang, sa akin palagay siguro ito ay prerogative ng Presidente Marcos. Kung sa tingin niya na walang silbi itong mag-amang Duterte para sa seguridad ng bansa, siya nakakaalam. Pero sa tingin ko, kung usapin po ay National Security Council o National Security ng bansa, sa tingin ko naman di hamak na mas eksperyensado ang mga Duterte. Kasi matagal naging mayor si PRRD. Naging mayor si BP Sara. Pagdating siguro sa usaping seguridad, may alam din sila. Mas malawak ang kanilang experience. Pero nagtataka tayo kung bakit hindi tinanggal na nila sa membership ng NSC. Ano kaya ang dahilan? Meron bang malalim na dahilan? Hindi ko alam. Meron bang malalim na dahilan? Mr. President Marcos? Iyan po iyan po ay pasimula unang bugso ng politika sa bansa. Siguro sa susunod,
hintayin natin ang maging response ng ating dating Pangulo at ng ating mahal na VP Sara. Okay? Ako sa tingin ko, ako personally, mas tingin ko mas may tiwala ako sa mag-amang Duterte pagdating sa national security. Pagdating sa seguridad ng bansa, mas tiwala ako sa kanila. Kasi experience. Ang pag-uusapan na experience. Yung pag-handle nila sa bansa. Kaya sa akin palagay, sa akin pakiramdam, mas tiwala ako sa mag-amang Duterte kung usaping seguridad ng bansa. Mas malawak ang kanilang experience. Alam nila kung paano gampanan ang security ng bansa bilang head of state, pangalawang leader ng bansa. Sa tingin ko, sa akin pananaw, opinion ko, mas tiwala ako sa mga Duterte. Pagdating sa peace and order, mas tiwala ako sa mga Duterte. Totoo po yan. Yan po ang aking opinion. Kaya, abangan. Mga kababayan, abangan natin ang susunod na kabanata. Okay? Abangan din natin ang magiging response ng dating Pangulong Duterte. Pero sa akin palagay, sasabihin niya ni PRD, kung ayaw nyo, di wag. Ito po ay aking Ito po ay aking lang naman patawa. Kung ayaw nyo, di wag. Alam mo naman si Tatay Digong, hindi yan kapit tuko. Pag ayaw nyo, wag nyo. Ganun lang naman yung sasabihin ni Tatay Digong. Diba? Si VP Sara, ganun din malamang. Hindi kawalan sa akin ang inisi. Yan ang sasabihin niya ni VP Sara. Ito masabi ko kay VP Sara, mag-ingat si VP. Yung kaya seguridad, ingatan niya. Kasi nga, di ba ng mga nakaraan, napahabalitan na di umano meron itong threat. Anta sa buhay. Sabi mismo niya ni VP Sara sa mga panayam ng media sa kanya. Okay? Mag-ingat po ang ating mahal na Vice President. Dahil lang, siyempre, bilang pangalawang leader ng bansa, kailangan natin siya. Okay? Kailangan natin siya. Yun po. Mas kailangan siya ng bansa sa mga susunod ng panahon. Inaasahan po siya ng taong bayan na ito mga pagkukulang ng Marcos administrasyon, siya dating na panahon po ay maayos po ng ating pangalawang Pangulo. Itong kakulangan ng Marcos administrasyon ngayon ay pagdating ng panahon 2028, umaasa po tayo na mapunan ng ating mahal na VP Sara yung mga pagkukulang ngayon. Tayo po yung umaasa. At sana po ay yung ating inaasahan ay hindi po tayo mabigo. At sana ay ako naman umaasa na talagang pagka basta makaupo lang si VP Sara ay ako pa naniniwala na hindi po niya bibiguin ang taong bayan. Kaya lang, sa panahon ngayon, dahil nga kaliwa kanan ang atake sa kanya, nakaambang yung impeachment, siyempre politika yan, numbers game. Kaya hindi pa po tayo nakakasiguro na ang ating pangalawang Pangulo ay makakaupo bilang presidente sa 2028 kung ang pagbabasihan lamang ay ebidensya, hindi numbers. Pero ang masasabi ko lang, matanggal man nila si VP Sara sa presidential race, meron pang Duterte
Diyan si Mayor Baste, si Pulong. At pag itong si Tatay Digong, pwede ba po yan tumakbo? Sabi ng iba. Sabi ng mga eksperto kasi ang bawal na naman daw sa batas na tumakbo itong re-electionist. Kung halimbawa si Tatay Digong, presidente ngayon, after ng kanyang termino, takbo siya ulit. Bawal yun. Pero kung palipasan niya muna yung ilang taon, pwede raw, sabi. Yun po ang ating nadidig na usap-usapan ng mga eksperto. Yun daw po ay hindi bawal. Kung hindi man, ay nandyan si Senador Bongo. Nandyan po si Congressman Rodante Marcoleta. Soon to be a senator. Kami po, marami po kami pambato. Ang mga DDS po ay marami pambato na mga magagaling na politiko. Tunay na maasahan at hindi korap. Kanya-kanya po yung kanya-kanya po yung paniniwala kung gusto mo sa isang leader na matuwid. May tunay na pagmamahal sa bayan, sa tao. Duterte ka. Duterte ka siyempre. At ako po naniniwala na ang mga Duterte, hindi po yan mag-i-endorse ng mga tiwaling politiko. Hindi pa mag-i-endorse ang mga Duterte ng mga pulpul na politiko. Dahil siyempre, pangalan po dyan ang nakataya Pangalan nila ang nakataya dyan. Di ba? Kapag sila po ay nag-endorse ng pulpul na politiko, pangalan po ang nakataya dyan ng mga Duterte. Katulad ngayon, i-endorse ni BP Sara si BBM, tinulungan. Ano nangyari? Ano nangyari? Kaya siyempre, mabuti nilang itong si BP Sara marunong. Hindi niya pinilit na kanyang sarili na maging parte pa rin ng Marcos administrasyon dahil kita nyo naman ang mga nangyayari ngayon, mga issue. Issue sa budget. Corruption. Kaya tama lang po na si BP Sara huwag makibahagi. Dahil baka pati siya ay madamay sa kapalpakan ng Marcos administrasyon. A group composed of retired police and military personnel and private individuals calling for the removal of Vice President Sara Duterte, House Speaker Martin Romualdez, and other alleged corrupt politicians. The group's statement with signatures, or 70 signatures gathered in fact, said Vice President Duterte is a threat to national security. It also cited her alleged misuse of tens of millions of pesos in government funds. As for Speaker Romualdez, the group claims the House leaders squandered billions of pesos in unnecessary initiatives like the controversial aid program AKAP. Now, the group also wants all lawmakers linked to the multi-billion peso pork barrel scam to be held accountable and that all corrupt politicians be banned from seeking public office. Naglabas po ng balita itong mainstream media na di umano'y meron daw retired AFP at PNP officers ang nananawagan ng pagbaba ni BP Sara sa pwesto. Dahil daw ang dahilan ay threat daw ito sa seguridad sa security ng bansa. Truth ba? Sigurado ba kayo? Tanong natin. Ay maging daw itong si Martin Romualdez ay gusto rin nilang umalis sa pwesto bilang speaker, bilang congressman. Kasi daw, dahil ay corruption, billion-billion. Sa tingin ko, doon siguro may basihan sila doon. Baka doon may basihan sila kay Martin Romualdez. Pero sa usaping threat si BP Sara sa seguridad ng bansa, sa tingin ko, malabo. Ilabas nila yung sinasabi nilang threat. Ilabas nila sa publiko yung dahilan. Para malaman natin kung ano yung basihan nila, bakit nila sinabi
na itong si BP Sara ay threat sa seguridad ng bansa. Ilabas nyo sa amin bilang mga mamamayan. Kung sino man kayo mga retired officer, sinasabi nitong mainstream media, ilabas nyo para malaman namin kung ano ba bakit ba threat si BP Sara. Ipakita nyo. Eh ako hinahanap ko kung sino-sino itong mga officer na to eh. Yung signature, di ko makita kung sino-sino sila. Itong sinasabi ng mainstream media na 70 officers daw na pumirma ng tawag dito, pumirma daw ng resolution. Eh hinahanap ko kung sino-sino sila. Wala akong makita. Kaya nagduda tayo, baka ito kaya ay di kaya ay palabas lamang, para may dahilan sila. Tatanong tayo. Ngayon, ilabas niya sa publiko para alam namin kung bakit naging threat si BP Sara sa seguridad ng bansa. Siguro naman kahit na tayo po ay ordinaryong tao, meron tayong karapatan para malaman kung bakit naging threat. Threat ba? Takot ba sila? Takot ba sila kay BP Sara? Wala eh. Ito po, ang bilis-bilis. Samantala yung mga kontra kay itong mga retired officer na nagpapahayag ng kanilang disgusto dito sa nangyayari kay Martin Romualdez, mga congressman, kay PBBM, itong mga legit na mga officers, retired officers na nagpapahayag na kanilang disgusto sa administrasyon, sila po nakikita ba ang kanilang pagkakilanlan, ang kanilang mga sinasabi kapag sila po ay pumirma ng resolution o ng panawagan, nakikita po natin sa social media. Pero ito sinasabi ng mainstream media na mga di umano'y mga officer na nananawagan ng pagbaba na kay BP Sara, ni BP Sara, hindi po natin nakikita. Kaya tayo po ay nagdududa, di kaya ito ay palabas lamang. May mayroon pong dahilan kaya kung bakit tayo nagdududa. Okay? Kung sino man kayo, sinasabi ng mainstream media na to na pumirma ng nanawagan na pagbaba ni BP Sara, magpakita kayo, ipakita nyo kung sino kayo. Huwag kayo magtago sa dilim. Yan ang matapang. Yan ang matapang na officer. Ako nagulat dito kasi nga parang first time ko yata narinig na itong mainstream media nagbalita ng patungkol sa mga retired officer, PNP at AFP na nanawagan ng pagbibitiw o pagbaba ni BP Sara sa pwesto. Ang nakapagtataka kung bakit pagdating kay BP Sara ang bilis po binabalita ng mainstream media. Pagdating sa usaping laban kay BP Sara, parang ang bilis po ibinabalita ng mainstream media. Kasi ako personally, hindi ko lang alam kung baka hindi ko lang nakita yung mga nakaraan. Kasi di ba, noong mga nakaraan, maraming mga retired officer ang nagsasalita. Binabati ko si Romualdez, binabati ko si BBM, binabati ko sa mga congressman. Parang hindi ko yata nakita na ibinalita sa mainstream media. Nakita ko sa Facebook, sa YouTube, sa Google,
yung mga, kung sino-sino yung mga pumipirma, mga retired officer. Nandun yung mga pangalan nila, mga signatures nila, andun. Pero ito po, hinahanap ko, wala akong makita kung saan, kung sino-sino sila.